إقبالنا معنا. Yan. Ayan, okay na. Nag-start na mag-record. So, balikan natin yung pinag-aralan natin nung huli nating Bible study, no? Sa chapter 10. So, ito pong ano na to, itong chapter 10, ano to pivotal siya. Ibig sabihin, turning point to dito sa Book of Acts. Dito, naka-record yung salvation ng Gentile. Yung unang beses na nagkaroon ng kaligtasan ng isang hindi Hudyo. So nakita natin do sa last Bible study natin na kay Peter ibinigay yung susi para makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. Hindi ito literal na susi, kundi kay Peter ipinagkatiwala yung authority. Dahil kay Peter inireveal kung sino talaga si Jesus Christ. Di ba kung matatandaan nyo? Blessed are you, Simon Bar-Jonah. Dahil hindi ang flesh ang nag-reveal sa iyo nito, kundi ang Ama. Yun ang sabi ni Jesus Christ sa kanya. Yung pagkaka-confess ni Peter na si Jesus Christ ay ang Messiah, ang anak ng Diyos. Kaya kay Peter, pinagkatiwala yung authority para mabuksan ang kaharian ng Diyos sa mga kasampalataya sa ating Panginoon. So, nando kay Peter, yung authority, no? At dito makikita natin, last week, nakita natin na ginamit ni Peter yan doon sa time na nangangaral siya sa mga Hudyo. Pangalawang paggamit niya nito doon sa Samaria nung na-save ang mga Samaritans. So ibig sabihin nato ino-open yung church, yung mga tao, Jews and Gentile Samaritan na makakapasok dito sa church, sa body ni Christ. At dito sa pag-aaralan natin, sa huling pagkakataon, gagamitin ni Peter yung authority niya, yung susi na ibinigay sa kanya para buksan ang pintuan ng church o yung kingdom, kaharian ng Diyos sa mga Gentiles. Okay, so nakatandaan natin sa Acts chapter 2, binuksan ni Peter sa mga Hudyo ang pintuan. Sa Acts chapter 8, binuksan ang pintuan para sa mga Samaritans. Dito sa time na to, pag-aaralan natin, bubuksan ni Peter ang pintuan para sa mga Gentiles. So sinasabi ng mga Bible scholars, mga theologians, na itong event na to, sa time ni Cornelius, nangyari to 10 years after the Pentecost. Yung unang pagbaba ng Holy Spirit. Okay? So, ang question dito, bakit ganun katagal bago nakarating sa mga Gentiles, bago buksan ang pintuan ng kaharian ng Diyos or bago buksan ang church para sa mga hindi Hudyo? Di ba napakatagal na panahon ng 10 years? Di ba sinabi naman sa kanila ni Jesus Christ doon sa Matthew 28, di ba sa Great Commission? Sabi, go into all the nations para ipangaral. Bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, ibig sabihin sa kanila, kung narinig nila yon, pwede na silang pumunta kahit saan. Dahil binigyan sila ng ng utos na ipakalat sa buong mundo. Pero bakit after 10 years pa, bago nakalabas ng Jerusalem, ng Judea, and Samaria ang gospel, ang good news? Dahil meron pong perfect timing at plano ang Panginoon doon sa transition na nangyayari mula ng pagkakasave sa mga Hudyo, sa mga Samaritan, at hanggang doon sa mga Gentiles. Gradual po. Gradual ang transition. Hindi po biglaan yan. Yun po ang sinasabi ng mga scholars. Dahil anytime naman kasi pwede silang pumunta, di ba? Pwede silang lumabas. Pero bakit hindi nila ginawa na pumunta sa mga Gentiles? Yung time na napatay si Stephen, no pinagbabato siya, at yung mga persecution na nangyari after nun, yun yung climax ng pag-witness ng mga apostles sa mga Hudyo, sa mga kalahi nila. Diba? Yun yung time na nahinto na. Hindi na ganun katindi yung mga sermon na ibinibigay nila doon sa loob ng Jerusalem, doon sa mga Hudyo.
After nung mamartir si Stephen, di ba, hinahanting na sila. Nag-start na yung persecution. So kailangan nilang umalis, kailangan nilang lumabas ng Jerusalem hanggang makarating ang gospel sa Samaria, sa mga Samaritan. So kumalat na, nagsisimula ng kumalat, di ba? Ngayon, nung time na pinatagpo ng ating Panginoon, si Saul of Tarsus, nakuha na niya ang taong kailangan niya para ihatid ang good news sa mga Gentiles. Dahil si Paul ang main point of contact para sa mga Gentiles. Siya yung apostle to the Gentiles. Si Peter ang nagsimula na buksan ang susi, ang pintuan ng kalangitan ng church para sa mga Gentiles. So nung nabuksan na ito ni Peter, andito na si Saul. So ready na. Si Paul ang parang mag-harvest ng mga soul para makapasok sa kingdom. So magsisimula na ang harvesting ng mga soul sa pamamagitan nga na pinasimulan ni Peter at itutuloy ni Apostle Paul. So dito nakita natin na ipine-prepare ng ating Panginoon, pine-prepare ni God yung mga tao na gagamitin niya. Yung messenger at yung magre-receive ng message. So bago niya i-save ang mga Gentiles, kailangan niya i-prepare si Peter, di ba? Binigyan ng vision si Peter, binigyan ng vision si Cornelius para sa pag-receive niya ng message. Dito natin makikita na ang salvation, ang kaligtasan ng isang tao, yan ay divine work of grace ng ating Panginoon. Pero ginagamit ng Diyos ang tao bilang channel para ma-accomplish yan. Pwede naman, di ba? Bakit hindi sinasabi ng iba, bakit hindi gamitin ng Diyos ang mga anghel para mag-evangelize? Pwede naman, di ba? Dahil nakita natin na ginawa yan dun sa Revelation. Nung inaaral natin yung Revelation, di ba? May anghel doon na tatlo sila eh. Isa sa kanila, yung nagpi-preach ng gospel habang lumilipad. Ito yung time na malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil hanggat maaari, di ba, napag-aralan natin, marinig ng lahat ang gospel bago dumating ang judgment. Kaya pati angels, ngayon binigyan na ng authority ng ating Panginoon para i-preach ang salvation, para mag-repent at bumalik sa Panginoon. Pero dito sa time na to, hindi po pwede ang mga angels ang magbigay ng gospel. Bakit? Dahil ang mga angels hindi sila redeemed. Ang mga angels created sila as parang spiritual being. Wala silang kasalanan. Nandun sila sa langit, sa presence ng Panginoon. So walang idea itong mga anghel about redemption. Dahil sila mismo, hindi nila na-receive yun. Di ba pag nung nagkasala sila, sino bang angel na nagkasala, nagrebelde? Si Satan, si Lucifer. Unang beses lang siya nagkaroon ng nagkasala, yun na yun. Judge na kaagad siya. Walang plan of redemption para sa mga spiritual being. Tanging ang mga tao lang. Kaya ang mga tao, ito ang privilege natin at responsibility. Dahil tayo na-receive natin yung salvation na to, may personal experience tayo. Kaya tayo ang naatasan para i-preach at i-share ang gospel. Okay? So yan, ipine-prepare yung messenger at yung magre-receive ng message. Makita natin dun sa kaso ni Cornelius, di ba? Na ang pagiging religious ng isang tao ay hindi pala yung guarantee ng iyong pagpasok sa kalangitan ng Diyos. Dahil nakita natin yung character ni Cornelius, di ba? Sincere siya, sinusunod niya yung law na ibinigay ng Diyos. Kahit hindi siya proselyte Jew. Pero dahil alam niya na iyon yung tama, parang inagahanap kasi siya eh. Kung sino ba talaga tong Diyos na to. Sawa na siya dun sa kinalakihan niya.
pagiging pagan, yung pagiging nag-worship sila na napakaraming Diyos-Diyosan. Parang hindi niya nakita doon. Walang contentment, parang may hinahanap siya, yung totoong Diyos na hindi niya nakita. Kaya makita natin sa character ni Cornelius na sumusunod talaga siya doon sa law na sinusunod ng mga Hudyo. Nagfa-fasting din siya. Mapagbigay din siya, generous siya sa mga tao. Hindi nga lang niya masunod yung pag-offer ng sacrifice sa temple dahil isa siyang Gentile, hindi siya proselyte. So yun lang at tanging kaiba niya. So kung makita natin sa pamumuhay niya, siya yung model of religious man na tinatawag. Relihiyoso, may takot sa Diyos. Pero nalaman din natin na si Cornelius ay hindi pa siya ligtas. Hindi pa rin siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So ito po yung pinaka-importanting message dito no, sa chapter 10. Dito sa pinapakita sa character ni Cornelius. Ang pagiging religious ay hindi yan guarantee. Pagiging mabait, hindi yan guarantee. Pagiging selfless mo, matulungin ka sa ibang tao, hindi yan guarantee na ikaw ay ligtas, na ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos pagdating ng time na ikaw ay nalagutan ng hininga. So, ang kaibahan, ano yung kaibahan ni Cornelius sa mga religious, sa mga relihiyosong tao ngayon? May kaibahan ba sila? Ano yung pagkakaiba nila? Si Cornelius, alam niya na ang kanyang pagiging relihiyoso ay hindi sapat yon para siya ay maligtas. Hindi niya pinangahawakan itong mga ginagawa niya na to eh. Para sa kanya, hindi sapat yon. Kulang yon para siya ay maligtas. Yan si Cornelius, kakaibahan niya. Ngayon, ang mga tao ngayon, ang mga quote-unquote religious na mga tao sa panahon natin ngayon, sila naman, kontento na sila doon sa kanilang character. Ang character nila na gumagawa sila ng mabuti. Nagsisimba sila every Sunday. Tumutulong sila sa kapwa. Nagkakawang gawa sila. Nagdo-donate sila. Ito yung mga pinangahawakan nila na magdadala sa kanila sa kalangitan. Yan ang kaibahan nila. Walang concept ang mga religious na tao ngayon ng kanilang kasalanan, kung gaano kabigat ang penalty ng kasalanan. At wala rin silang concept, hindi rin nila naintindihan yung grasya ng Panginoon. So yan ang malaking pagkakaiba ni Cornelius na gumagawa ng mabuting gawa pero hindi sapat yun para sa kanya para siya ay masave. May hinahanap pa siya. Ang mga tao ngayon, kontento na sila. Sapat na sa kanila yung ginagawa nila yon para makapasok sila sa kingdom. So di ba doon sa prayer ni Cornelius, inaano niya parang nananalangin siya na ipakita sa kanya kung paano maligtas. So tignan natin sa Acts, the next chapter, Acts 11:13-14. Pagpasok namin doon, ikinuwento ni Cornelius amin na may nakita siyang anghel sa loob ng kanyang bahay. Nagsabi sa kanya, magsugo ka sa Joppa para sunduin si Simon na tinatawag na Pedro. Ano yung sasabihin ni Pedro sa kanila? Sasabihin niya sa inyo kung paano ka maliligtas at ang iyong buong pamilya. So nakita niyo dito sa time na hindi pa niya na-meet si Peter, talaga religious siya. Pero ano sinabi sa kanya ng angel dito? Magsugo ka sa Joppa para sunduin si Simon na tinatawag na Pedro. Sasabihin niya sa iyo kung paano ka maliligtas at ang iyong buong pamilya. Ibig sabihin, hindi pa saved. Ito si Cornelius at ang kanyang household. Kailangan meron siyang marinig. So binigyan siya ng instruction ng angel at agad-agad sumunod si Cornelius. Another question, bakit si Peter? Napakalayo ni Peter doon. Ano siya? Ano ba kalayo to? 48 kilometers
ang layo ng Joppa sa Caesarea. Wala bang ibang ano doon? Wala bang ibang Christian doon? Wala bang ibang apostle doon or deacon? Bakit si Peter? Kung matatandaan nyo, sa chapter 8, sino ang nandun? Acts 8:40. After ni Philip na ipaliwanag yung scroll ni Isaiah dito sa Eunuch, di ba? Bigla siyang nawala. Parang na-rapture siya. Sa siya napunta. Ito, 8:40, Acts 8:40. Namalayan na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Doon siya napunta. So mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus at sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Caesarea. So ibig sabihin, nandito, all along, nandito lang si Philip sa Caesarea. Pero bakit si Peter ang kailangan pumunta dito kay Cornelius? So nabanggit ko kanina, dahil hindi si Philip, kundi kay Peter ibinigay yung authority, yung susi para buksan ang church, ang kaharian ng Diyos para sa mga Gentiles. So ano makukuha natin dito? Hindi lang kumikilos ang Diyos at the perfect time, kundi kumikilos ang Diyos doon sa mga taong yung perfect person para mag-deliver ng message. Perfect timing and perfect servant. So wag po kayo madi-discourage kung meron tayong mga family members na tagal-tagal na natin sinashare ng gospel pero walang nangyayari. So posible na hindi ikaw ang tamang tao para mag-share sa kanya. Maaaring ikaw yung nagtanim ng seed, pero siguro may ibang tao, ibang Christian ang magdidilig niyan. So wag po kayo mawalan ng pag-asa at ipagdasal lang po natin yung mga mahal natin sa buhay na sila din ay lumapit at makilala ang ating Savior. So dito makita natin, kailangan talagang i-prepare itong si Peter eh. Dahil parang first time kay Peter to. Namuhay si Peter, buong buhay niya, namuhay siya na isang Orthodox na Hudyo. Ibig sabihin makaluma siya. Kung ano yung mga ginagawa, mga tradisyon, ito yung ginagawa ni Peter. Dahil yung law na ibinigay na galing kay Moses, yung mga law na to ang nagsisilbing pader sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Gentiles. Pero yung pader na to, nabuwag na yan eh. Nasira na yan doon sa cross. So basahin natin yung sabi ni Paul dito sa Ephesians chapter 2, verses 14 to 18. Tignan natin. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ni Jesus Christ, pinagkasundo niya tayo, yung mga Jews at mga Gentiles. So pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. Ang pader na giniba niya ay ang kautusan, yung mga law. Kasama ang mga utos at mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang sa ganoon ay magkasundo ang dalawa. So reconciliation. Tapos sa verse 16, ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Winakasan na niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. Pumarito si Kristo at pinahayag ang magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga hindi Hudyo na noong unay malayo sa Diyos. At maging sa aming mga Hudyo na malapit sa Diyos. So ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. So nakita niyo dito, winasak na ni Jesus Christ ang division, ang dividing wall between the Jews and the Gentiles nung nandun siya sa cross. Dahil ang mga Gentiles, kung naaalala nyo yung mga pinag-aaralan natin, ikinoconsider sila mga stranger, mga alien. Nilalayon sila ng mga Hudyo. Ang mga Gentiles na to, ibig sabihin, mga aliens, hindi sila kasama
doon sa covenant na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo. Doon sa mga promises na ibinigay sa kanila, out sila doon. Hindi kayo kasama dito. Sa amin lang to. But lahat ng yan ay nagbago dahil doon sa ginawa ni Jesus Christ. So Hudyo ka man, mga Gentiles ka man, pare-parehas na tayo ngayon sa condemnation or sa salvation. So walang distinction. Okay? Kung paano masave ang mga Hudyo, ganun din masasave ang mga Gentiles. Kung paano makokondem, mapupunta sa impyerno ang mga Hudyo, ganun din paraan mapupunta ang mga Gentiles. Okay? So ngayon, tuloy na tayo. Diretso na natin sa verse 17. So ito na yung pagpunta ni Cornelius sa bahay ni Cornelius. Pagpunta ni Peter sa bahay ni Cornelius. So ito, habang naguguluhan si Pedro at iniisip kung ano ba ang ibig sabihin na nakita niya, dumating naman sa lugar na iyon ang mga taong inutusan ni Cornelius. Nang malaman nila kung saan ang bahay ni Simon, pumunta sila ron. At pagdating nila sa pinto ng bakod, tumawag sila at nagtanong kung doon ba nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. So dito, tandaan natin, no? Nandun sa taas si Peter, tanghaling tapat, gutom, pero hindi pa tapos lutuin yung tanghalian nila. Nagkaroon ng vision. Okay? So dito, hindi maintindihan ni Peter, ano ba yung ibig sabihin ng pinakita sa akin na to? Ano ba yung ibig sabihin ng vision na to? Pinakita, di ba? Yung iba't ibang uri ng hayop, malinis at hindi malinis. Sabi ng Diyos sa kanya, patayin mo at kainin mo. Ayaw ni Peter, di ba? Ano kaya ibig sabihin nito? So habang pinag-iisipan niya yan, eto na dumating na yung mga uh, inutusan ni Cornelius. Parang dito, habang nandun siya sa bubungan, sa rooftop, habang nandun pa rin siya, naka-immerse pa rin siya, iniisip niya, ano ba to, ano ba to, ano ba to? Hindi na niya narinig dito, hindi niya halos narinig yung tawag ng mga nagtatao po doon sa labas, doon sa gate. Dahil masyado siyang preoccupied kung ano ang meaning na pinakita sa kanya na vision na yun. To the point na kailangan ang Holy Spirit na mismo ang magsabi sa kanya. The Spirit told him, 3 men are looking for you. Ang Holy Spirit na mismo, yung may naghahanap sa'yo doon. Babain mo sila. Tinatawag ka nila. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, tumayo ka at bumaba, huwag kang mag-alinlangan. Sumama sa kanila dahil ako ang nag-utos sa kanila. So yan, alam ni Peter, aware na siya na may mga naghahanap sa kanya. Yung response naman ni Peter dun sa urging, yung sa sinabi ng Holy Spirit, sumunod naman siya kagad. Diba? Verses 21 to 23. Sumunod kaagad siya. Baba siya at nagpakilala siya. Ako yung hinahanap nyo. So, ano yung may paglilingkod ko sa inyo? Ano yung dahilan? Bakit kayo nandito? So, dito, sumagot yung mga inutusan ni Cornelius na ito nga, si Cornelius, isa siya kapitan ng Roman army, siya ay mabuting tao, di ba? Sumasamba sa Diyos, iginagalang ng lahat ng Hudyo. So, inirelay lang sa nila kay Peter yung vision, yung sinabi inutos sa kanila ni ni Cornelius. So nung narinig ni Peter yan, sa verse 23, pinapasok sila ni Pedro at doon sila natulog ng gabing yun. So dito makikita natin, no, yung pagpapatuloy ni Peter sa mga Gentiles. Pagpapatulog niya nakasama itong mga Gentiles na to, another indication na yung wall, yung dividing wall ay nawawasak na. Dahil hindi gagawin yan ng isang Gentile, mga religious na mga Hudyo. Hindi yan sa papasok sa isang bahay, hindi yan kakain, nagamit yung mga utensils nila. Dahil madi-defile sila. Hindi ibig sabihin na madi-defile, consider silang unclean. Hindi sila makakapunta sa temple.
ganun katindi yung parang discrimination dito sa mga Gentiles. Kaya nung gawin to ni Peter, ibig sabihin, ito na, nawawala na yung dividing wall between the Jews and the Gentiles. So ito, sumama na siya. Verse 23 pa rin tayo. So pinapasok sila ni Pedro at doon sila natulog ng gabi yon. Okay, natulog sila sa bahay ni Peter. So the next day, nabukasan, sumama sila kay Pedro. Kasama ang ilang mga kapatid na taga Joppa. So dumating sila sa Caesarea pagkaraan ng isang araw. So ang tagal ng biyahe. Isang araw pala ang biyahe nila, paglalakad. So naghihintay sa kanila si Cornelius at ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na inimbitahan niyang dumalo. So ilan yung hindi sinabi dito, di ba? Kasama ang ilang kapatid na taga Joppa. So hindi pa dito binanggit. Pero kung babasahin nyo, yung next chapter sa Acts 11, nakalagay doon kung ilan sila. 6 sila. So, Acts 11:12. Sinabi ng banal na Espiritu sa akin, kay Peter, na huwag akong mag-alilangan sumama sa kanila. At nang umalis na kami papunta sa bahay ni Cornelius sa Caesarea, sumama sa akin itong 6 na kapatid natin na taga Joppa. So 6 kasamang Christian ni Peter pagpunta doon kay Cornelius. So, tagal ng biyahe, tagal ng biyahe. So dito makikita natin, di ba sa verse 24, ano ba yung verse 24? Ito, dumating sila sa Caesarea pagkaraan ng isang araw. Naghihintay sa kanila si Cornelius. Ibig sabihin, ano to, parang matindi yung faith ni Cornelius na dadating. Hindi pwedeng hindi dumating si Peter. So kaya andito nga, inipon niya. Hindi pa siya di ba? So, ang tawag dito, dahil masyado na siyang sigurado na dadating si Peter, inimbitahan niya lahat ng mga kamag-anak niya, close relatives at yung mga kaibigan. So verse 25, ito na, dumating na si Peter, yung mga kasama niya. Nang dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Pero pinatayo siya ni Pedro at sinabi, tumayo ka dahil ako'y tao ring katulad mo. So, ano ang message na makukuha natin dito sa ginawa ni Peter na to? Na-meet ni Cornelius si Peter katulad no ma-meet or yung makita or makilala ni John, yung angel doon sa Book of Revelation. Ano ang ginawa nila? Ito rin ang ginawa ng angel. Sinabi niya kay John na wag siyang tumayo ka, wag mo ako sambahin. Ito ang ginawa ni Peter kay Cornelius. Pinatayo siya ni Pedro at sinabi, tumayo ka dahil ako'y tao ring katulad mo. So ibig sabihin, hindi dapat tayo lumuluhod or sumasamba sa mga tao or sa mga angels or spiritual being. So sino ang dapat nating sambahin? So balikan natin yung sa Revelation 9:19, yung sa kay John. Revelation 19:10. When I heard this, I fell at his feet to worship him. So sinamba ni John, yung angel. But the angel said to me, do not do that. I serve God, just as you do. Tulad mo, nagsaserve lang din ako sa Diyos. I am God's servant, just like believers who hold firmly to what Jesus has taught. Tulad nyo, tulad ng mga believers. Ito lang din ako, servant lang din ako. Ano kailangan nyo gawin? Sabi dito, worship God. The spirit of prophecy tells the truth about Jesus Christ. So angel na mismo, spiritual being ang nagsasabi, huwag nyo kong sambahin. Servant lang ako. Angel na to ang nagsasabi. So sino pa dito sa New Testament ang may ganitong encounter? Puntahan natin ito, isa pa to, yung kay John din to. I, John, am the one who heard and saw these things. Kung nakakita nito, when I heard and saw them,
I fell down. Ito, pangalawang beses, I fell down to worship at the feet of the angel who had shown them to me. So yung mga nakita niyang bagay na to, yung kasama niyang angel na nagpakita, dinuhuran na naman niya. Sinamba na naman niya. Ito na naman sabi ng angel, don't do that. I am a fellow servant. I am a fellow servant with you, your brothers, the prophets, and those who keep the words of this book. Again, worship God. So hindi hahayaan. Kung nandito lang si Peter, no? Kung nakikita lang niya yung ginagawa ng mga tao sa estatwa niya dun sa Rome. Ito, yung St. Peter's Basilica sa Vatican. Ito yung rebulto ni Peter. Sabi ng isang comment sa commentary, theologian, sabi, Simon Peter would never have let you get down to kiss his big toe in Rome. Hindi daw papayagan yan ni Peter. Tignan nyo, pansinin nyo yung kanang pa, yung mga paa niya. Kuminis na. Bakit naging ganyan? Hindi naman dati ganyan yan eh. Bakit naging ganyan na itsura ng paa ni Peter dito? Dahil, yan, hinahalikan, hinahawak-hawakan, at parang ito ay nagpapadagdag sa assurance ng mga tao na sila ay makakapasok sa kingdom. So tama ba ang ginagawa nila? Kaya kung makikita natin, dito sa pinag-aaralan natin, yung ginawa ni Peter, sinabi ni Peter kay Cornelius. Sabi niya, Peter lifted him up and said, stand up, huwag niyo akong luhuran. I myself am also a man. Tao lang din ako. Sino pa? Bukod kay Peter, sa mga apostle. Si Paul at si Barnabas. So dito, nung nagkaroon ng para may ginawa silang miracle dito sa Lystra, na witness yan ng mga tao doon. So nang malaman yun, ni Bernabe, kasi sinamba sila eh. Yun ang sinabi, parang sila yung mga Diyos na bumaba sa lupa. So nang malaman iyon ni Bernabe at Pablo, pinunot nila ang kanilang damit at tumakbo sila sa gitna ng mga tao at sumigaw, mga kaibigan, bakit maghahandog kayo sa amin? Kami ay mga tao lang na katulad nyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang magandang balita para talikuran nyo ang mga walang kwentang Diyos na yan at lumapit sa Diyos na buhay. Siya ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng bagay na naririto. So ito ang message sa atin dito sa pinag-aaralan natin dito, no? Hindi dapat tayo sumasamba, lumuluhod sa mga rebulto, sa mga tao, sa mga anghel. Dahil ang anghel na mismo ang nagsabi, worship God. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari kay King Herod nung tinanggap niya yung worship na para sa Diyos? Di ba namatay siya on the spot? Dahil kinuha niya yung worship at yung glory na dapat sa Diyos. So tuloy tayo. So patuloy ang kanilang pag-uusap. So dumating na si Peter at yung mga kasama niya. Nandun sila habang papasok sila sa bahay. While talking with him, he went in and found a large gathering of people. So nakita niya, pagpasok, ang dami palang tao doon sa bahay. So sa loob ng bahay niya, nakita ni Pedro na maraming tao nagkakatipon doon. So verse 28, nagsalita si Peter sa kanila. So parang disclaimer to, no? Dahil isa siyang Hudyo. Pumasok siya sa bahay ng isang Gentile. So nagsalita si Pedro. Ang sabi niya, alam ninyo na kaming mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming relihiyon na dumalaw o makisama sa mga hindi Hudyo. Pero pinaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ang sinuman. So dito nakuha na ni Peter kung ano yung message ng kanyang vision. So hindi lang sa dietary law, hindi lang doon sa pagkain, kundi pati dito pagdating sa mga Gentiles. Hindi dapat ituring na marumi ng mga Hudyo ang mga Gentiles.
Kaya sa verse 29, kaya na ipasundo ninyo ako, hindi ako nagatubiling sumama. Kaya gusto ko ngayon malaman kung bakit ipinatawag ninyo ako. O bakit? Ito nga yung tinatanong ni Peter. Ano? So, andito na tayo. So, ano yung kailangan nyo sa akin? Bakit nyo ako pinatawag? So, verse 30. So, ito parang basically inulit lang to ni Cornelius kung ano yung vision na nakita niya. Cornelius replied, 4 days ago at this hour, at 3 o'clock in the afternoon, I was praying in my house. Just then a man in dazzling clothing stood before me and said, Cornelius, your prayers has been answered, and your acts of charity have been remembered in God's sight. So ito na naman, yung kabutihan ni Peter, yung mga ginagawa niya, parating sa nakarating sa ating Panginoon. 32, therefore send someone to Joppa and invite Simon here, who is also named Peter. He's lodging, nakatira siya, in Simon, the tanner's house by the sea. So ang ginawa ni Cornelius, so I immediately sent for you, pinatawag kita agad. And it was good for you to come. Buti nakarating ka. So now, we are all in the presence of God. Nandito na tayo to hear everything you have been commanded by the Lord. So eto na, nandito na tayo. Ano yung kailangan naming marinig? Mayroon kaming hinahanap. Ito yung dinasal ko sa Diyos. Meron akong hinahanap. Kulang pa itong mga ginagawa ko na to eh. Hindi pa to sapat para ma-save ako. So ano yung message na dala mo para sa amin para magkaroon kami ng salvation? Para ma-save ako? Ano yun, Peter? Hindi interesado itong si Cornelius para sa lecture sa religious uh, mga tradition ng mga Hudyo. Hindi yun ang gusto ni Cornelius at ng mga kasama niya. Sila ay mga lost sinner na naghahanap ng kasagutan kung paano sila maligtas. Okay, so ano yung sagot ni Peter? So makalalaman natin yung sagot ni Peter sa susunod nating pag-aaral. So, anuhan muna natin to. Yung napag-aralan natin ngayon, magkaroon tayo ng reflection, no? Dahil marami tayong matututunan dito sa nangyari sa vision ni Peter, sa vision ni Cornelius, at saka eto nga, yung veneration or yung pagluhod sa mga tao, sa mga ribulto, sa mga anghel. Okay? So dito muna tayo magtatapos at open na po ang ating discussion para sa mga insights po natin. Salamat po. Okay. Sige, Joe, pwede mo na i-cancel yung time.